Buti pa ang calls, alam nila na magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, hindi niya rin alam. Kaya siguro minsan si Xi Jinping nag-iisip na rin kung itutuloy pa yung hiring ng mga trolls sa Pilipinas. Dr. Riela, ni Jael Eduardo Año, ni Secretary Chodoro at ng ating Pangulo ay maghahantong sa gera. Buti pa sila eh. Alam nila magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, ayaw niya naman talaga ng gera. Ang Amerika din naman, ayaw nilang gera. Dahil the moment na magkagera, sa waterways ng South China Sea, buong mundo ang apektado dito. Ngayon, kung ikaw China, may billion-billion kang populasyon, do you think you will decide to go to war? Dahil ngayon lang, March 13, May 13, ang sabi po dito, China gumagamit ng Marites Warfare, Philippine Navy. So sinabi po ito ng Philippine Navy na gumagamit daw ang China ng Marites Warfare upang pag-awayin ang mga opisyal ng gobyerno at malihis ang tunay na issue sa pag-angkin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi dito, sir? Si Sir Roy Trinidad ba nagsabi niya? Commodore Trinidad. Opo, sa idol ko talaga yan si Sir Roy Vincent Trinidad. Tama, no? Marites Warfare. I think that's the best way to put it, no? Minsan mas nakaka-relate ang mga kababayan nating Pilipino kapag ginagamitan ng ganyan, no? Pero ako, ang sabi ko nga, ang Chinese Embassy, not just the People's Republic of China in particular, no? Itong Chinese Embassy, wala talagang humpay sa paggawa ng kasinungalingan. Gumagawa sila ng mga made-up stories. At higit sa lahat, yung ini-implicate nila yung mga opisyal ng gobyerno para pag-away-awayin tayo. Yan lang naman talaga ang decision, ang pinaka-ultimate goal nila. No? Para gumawa ng storya, gulugin ang usapin natin, ang diskurso natin pagdating sa West Philippine Sea, ilihis ang usapan na sila talaga ang nanghaharas, ilihis ang usapan na sila ang naninira ng ating marine environment. And then we're going to start doubting ourselves, no? Na even the armed force of the Philippines, dinadawit pa ng Chinese Embassy. Sir, good afternoon, sir. Tanong ko lang, sir, possible po kaya na umantong po ito sa gera dahil po sa patuloy na panghaharas? Well, una sa lahat, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung marinig nyo naman, no? Ang paggamit nga ng water cannon, ayaw ni President Bongbong Marcos. Dahil naniniwala siya na sa isang mas mapayapang dialogo or more professional way in dealing with the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Kahit pa ang Philippine Coast Guard vessels natin are also equipped with water cannons, the President gave a very specific guidance, no? Na hindi natin yan gagamitin. Dahil kung tayo nga, ang tingin natin sa Chinese Coast Guard ay sila mismo ang nagbabiolate ng international law. Sila ang hindi sumusunod sa alituntunin ng mga Coast Guard organization. Kung gagamitin din natin ang water cannon, no? Which is only intended for firefighting and maritime safety, ano na lang ang diferensya natin sa kanila? No? Pangalawa, kung ang tanong, magkakagera ba? Alam mo, lagi kong sinasabihan yung mga trolls na nasa social media. Buti pa ang trolls, alam nila na magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, hindi niya rin alam. Kaya siguro minsan si Xi Jinping nag-iisip na rin kung itutuloy pa yung hiring ng mga trolls sa Pilipinas. Dahil mali yung messaging nila, di ba? Kasi, obviously, even si Xi Jinping doesn't want to go to war. Alam naman natin yan, di ba? Mali yung argument nila na ang ginagawa ni Dr. Riela, ni Jael Eduardo Año, ni Secretary Chodoro at ng ating Pangulo ay maghahantong sa gera. Buti pa sila eh. Alam nila magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, ayaw niya naman talaga ng gera. Ang Amerika din naman, ayaw nilang gera. Dahil the moment na magkagera, sa waterways ng South China Sea, buong mundo ang apektado dito. Ngayon, kung ikaw China, may billion-billion kang populasyon, do you think you will decide to go to war? Dahil sa
mga land feature, maritime low tide elevation features na yan sa West Philippine Sea. Anong mapapala nila dyan? Sasabihin ng mga trolls, hindi, marami daw langis. Do you think, dahil dyan, makikigera sila? Di ba? Wala na namin masyadong polls dahil sinira na nila eh. Ano pang hahabulin nila? Pangalawa, ang Pilipinas daw will be next Ukraine dahil parang Russia daw. Ang mga trolls, hindi ko alam kung tumitingin sila ng mapa. Or pwede naman nilang gamitin ng Google Map para makita nila ang difference ng Russia, Ukraine, Philippines at ang China. Ang Russia at Ukraine, neighboring na lang sila eh. Napakadali na talagang mag-kagala sa isa't isa. Kung magkagaya man sila, very isolated, it will just be between their two countries. Dito sa South China Sea, or West Philippine Sea in particular, pag nagkagera, lahat tayo apektado dahil ang buong global trade ay dumadaan ng South China Sea. Pangalawa, bukod dyan, hindi lang naman Pilipinas ang isa sa claimant states na naapektuhan ng 9-9. Meron kang Vietnam, meron kang Malaysia, meron kang Brunei, and of course, Indonesia's Natuna Island is also affected. Pangatlo, hindi pa nila alam na even China won't really go to war with the Philippines dahil it will trigger the Mutual Defense Treaty na ayaw din naman talaga ni Xi Jinping makigera sa Amerika. Diba? Although ang sinasabi ng mga trolls, hindi, ginagamit lang tayo ng Amerika para girahin natin ng China. Bakit di naman gagawin ng Amerika yun? Diba? May mga, hindi ko alam kung ano ang basehan ng mga trolls eh. But definitely, ang dahilan lang naman ng mga trolls kung bakit nila paulit-ulit na sinasabing magkakagera, magiging Ukraine tayo, para takutin ng mga Pilipino. Kung maalala nyo, hindi lang naman hindi na bago itong pananakot na ito eh. Noong nakaraang administrasyon, ilang beses na rin naman sinabi ito ng ating dating Pangulo. Hindi tayo pupunta rito dahil talo tayo. Hindi tayo magdi-deploy dyan dahil maraming sundalong mamamatay. Pero ngayon naman, under this administration, President Bongbong Marcos has been deploying Philippine Coast Guard vessels and Philippine Navy. Wala namang namamatay. Diba? Ibig sabihin, itong mga linyada na to is just allowing China to advance their own maritime forces at makakalimutan na ng mga Pilipino na ang West Philippine Sea ay parte ng Pilipinas. Pero mas swerte tayo ngayon dahil meron tayong Pangulo, President Bongbong Marcos has been very committed dun sa kanyang unang sinabi na he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Hindi yan political statement, hindi yan pangako na mag-jet ski. Talaga naman, si President Bongbong Marcos, pinaninindigan niya yan, no? Lahat ng bansa na pinuntahan niya, pinanindigan niya ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sir, good afternoon.